medyo matagal-tagal din tayong nawala. Mga mag-iisang buwan siguro. Hindi, mga 3 weeks lang naman. Mga 3 weeks lang naman. Nabisi tayo sa mga bagay-bagay, sa buhay-buhay. Sa mga ka-duty, sa kakabank. Anyways, today's topic is about the things na we wish we knew. Bago kami nakapunta dito. Yung pinakaunang sana namin is sana nalaman namin na mahal pala dito yung mga dentist. Mahal pala dito yung mga dental, yung mga services in general. Siguro dahil pag i-convert mo siya, mahal talaga. Oo. No. So mahal yung mga dentist, lalo na pag kahit yung mga yung mga composite fillings or yung mga pasta, parang per ngipin, parang 120 to 180, depende yan sa kung ano yung papagawa mo. And yung ibang mga friends namin, pag kailangan ng extensive work sa dentist, yung iba pumupunta sila sa Turkey. Yun yung pinakamalapit. Turkey. Yung para makatipid, di ba? Yung iba naman umuwi ng Pilipinas. No? Kaya yung mga nagbabakasyon sa Pinas, parang they make time na pumunta na sa dentist para gawin na to lahat sa Pinas kasi dito mahal talaga, 'di ba? Ganyan. Basta mahal yung services. Tapos ano pa ba? One more thing regarding sa dental, my heart pala. Iba dito yung bayad sa appointment, yung magpapa-appointment ka pa lang, parang initial discussion, 'di ba, kung ano yung mga treatments, iba yung bayad doon. And then you will still be rescheduled sa procedure na mismo. So iba yung bayad sa consultation, iba din yung bayad sa mismong procedure. Pero depende, meron kaming mga kilalang mga dental clinic na reasonable naman yung price nila. Dito sa NHS, yung dental lang yung hindi free unless kailangan siya for your treatment. Pero pwede ka naman mag-NHS pero ang haba lang talaga ng pila. So kung kailangan mo ng kumita ng dentist, so opt na dun sa private. At the same time, mahal din dito yung mag-aaral ka ng driving. So, yun pa. So yun, if you are planning to come over, mas maganda na may idea ka na sa driving or nagda-drive ka na sa Philippines before ka pa pumunta dito. Kasi if you're a complete beginner and then gusto mong magkaroon ng sasakyan dito, kung magbabank shift ka or mag-agency shift ka, kailangan mo ng sasakyan to go to other hospitals, di ba? Pag dito ka mag-aral and complete beginner ka, mahal yung driving dito kasi on top ng theory exam, which is hindi naman ganun kamahal yung theory, yung practical test is nasa 60 pounds, 62 pounds ata yung exam. Pero yung nagpapamahal doon is yung driving lesson mo, which cost you around 42 pounds per hour, and then every driving instructor, yung minimum nila per session is 2 hours. So you have to pay mga 84 pounds per session. So imagine kung hindi mo alam mag-drive, makakailang oras ka bago ka maging confident to go for your practical exam. So mahal dito yung driving. At sana nag-driving muna kami sa Pilipinas before pumunta dito sa UK. Yun. So yun yung mga sana natin. Ano pa? Meron din tayong sana sa winter. 'Di ba? Sa winter. Sana nalaman namin na sa umpisa lang pala masaya ang White Christmas. Siyempre tayong galing Asia, sa Philippines, excited talaga tayo sa tinatawag nating mga White Christmas, yung snow, which is sa totoo lang, pag first time mo makakita ng snow, masaya talaga. Kasi siyempre sino ba namang hindi sasaya sa snow, di ba? Parang ang saya niya, pero pag medyo matagal na, like ilang days na, medyo hindi na siya... Anong days? Months? Ilang months na. Hindi na siya ganun kasaya. Like, hindi mo na makikita yung araw, wala nang yung mga trees, parang wala na siyang dahon. You can actually watch our previous videos kasi parang ginawa namin yun mga November, December, January. So, makikita mo na yung mga tanim, wala na silang dahon. Parang gloomy days na hindi mo talaga makikita yung araw in a long time. So yun, sana nalaman namin na by this time, it's actually the best time to go travel and mag-holiday ka dun sa mga warmer countries or dun ka magbakasyon sa Pinas. So pag hindi ka naman magbakasyon, marami naman dito mga indoor and outdoor activities na designed for winter season. So usually every year pumupunta tayo, 'di ba, together with other friends, pupunta kami ng Winter Wonderland. Tapos madami dito mga Christmas market.
make the most of it kasi maraming Christmas market and you can go around parang masaya. Pero yung lamig lang talaga yung sinasabi ko na masyado siyang malamig minsan. So you can also opt to do things indoors, learn a new hobby. Malungkot din kasi this is the time na maraming na-hospital na mga pasyente na aksidente, ganyan. Especially mga elderly kasi pag yung snow pag medyo tumigas siya, para siyang nagiging ice, masyado siyang slidey. Oo. No? Anong slidey? May term ba ng slidey? Wala. Slidey. Anong tawag nito? So, yun. Madulas. So, maraming nadudulas, maraming nagkakaroon ng mga fracture. So, madaming mga pasyente na na-hospital. Especially, kawawa yung mga elderly. Kasi dito, mostly sa kanila, naglalakad pa sila sa labas kahit matatanda na. So, imaginein mo pag may slide sila plus very frail. So, automatic talaga surgery ang mga pasyente natin dito. On a lighter note, pag winter naman, dahil marami ding mga staff na nagkakasakit, so nagkakaroon tayo ng short staffing. And isa lang yung ibig sabihin pag may short staffing. May enhancement. Yun, may enhancement. So, yung mga extra shifts na dyan, may extra pay. So, instead na mag-isa ka sa bahay, nalulungkot dahil wala kang makausap, tsaka gloomy ang weather, mag-duty ka na lang. May makakausap ka na, may magagawa ka pa. At the same time, may enhancement ka pa. Yun, oo. So tsaka, this is actually the time na kailangan natin mag-vitamin C, tsaka D. Kasi hindi mo talaga makikita si Haring Araw. Kasi yung sunrise nila dito is around 8 in the morning and then sunset na yan is around 4 p.m. or sometimes nga nag-early pa ng 4, mga half 3. And then between sunrise to sunset, minsan hindi mo makikita pa din si sun, hindi siya lumalabas kasi nga masyadong gloomy, cloudy. So parang parating madaling araw sa Pilipinas yung feels. Yung feel, so parang gusto mo lang matulog, ganyan. So yun yung parang winter. Kung babalik lang kami sa nakaraan, sana nalaman na namin ang mga informations na para natin paghandaan. And isa pa, sana nalaman namin na yung na-mention na natin to sa previous vlog na pwede pala i-negotiate yung salary prior yung deployment mo dito. Pwede naman siya gawin pag nandito ka na, but it will take time. So, mas maganda siguro kung nagawa mo na to before your application. Or before ka pa mag-sign ng contract. Kasi may mga kakilala kami na nag-start na nung pumunta sila dito, nag-start na kagad sila sa top na salary. As mentioned sa previous vlog namin na kung you will come over and then you will start sa starting salary, it will take you 5 years bago mo maabot yung top na band 5 salary. So if you are confident enough na may skills ka, may experience ka, then during the interview process pa lang or before the signing of the contract, kailangan sabihin mo na sa kanila, you have to really negotiate naman. Kasi once kausapin mo sila, pumapayag naman as long as you can provide the necessary documents. Thank you pala dun sa lahat ng mga nag-subscribe, tsaka dun sa mga nag-share. At kung may mga kilala kayong mga nurses na gustong pumunta dito, just reach out. And gusto ko din tanungin dun sa mga nurses na nandito na nag-work na, comment down below yung mga sana nalaman nyo before para malaman din ng iba. Because this information will really help a lot of mga kababayan natin na gustong pumunta dito. True. So sana nalaman namin na kailangan mong i-take note yung mga lahat ng address mo dito, kailan ka dumating, and then yung lahat ng mga travels mo outside the UK. Kasi pagdating ng panahon, after 5 years when you apply for your ILR, hihingin lahat ng details from the time na nagland ka dito sa UK, yung mga address mo. Syempre palipat-lipat ka ng address kasi unang-una mag-stay ka sa accommodation, then after the accommodation, the free accommodation, lilipat ka na sa titirhan mo, so magre-rent na kayo, so you have to make sure na naka-record yun lahat. Ito pa, 'di ba, kasi pag after 5 years eligible na tayo mag-apply ng residency nila. On top of the addresses tsaka travels, they will actually yung application fee. So dapat paghandaan na natin pagdating na pagdating. Oo, hindi lang yung mga address, hindi lang yung mga travel outside the UK, yung i-keep track mo. As much as possible, i-keep track mo din yung savings mo pagdating ng panahon.
hindi ganun kamura yung application ng ILR. To apply for residency, around 3 grand per person. And after a year, when you want to apply for citizenship, that's another 2,000 pounds. 2,000 pounds. So kailangan mong paghandaan. Kailangan mong paghandaan at least 5,000 for after 5 to 6 years. And then imaginein mo na lang if you come over, Millie. So syempre, apply mo yung visa ng visa mo, ng spouse mo, and then kung ilan yung kids nyo. So yun, kailangan mo talaga silang paghandaan financially, and then you keep all the records para hindi ka na bukas ng bukas sa passport mo kung kailan ba tayo pumunta ng ganitong lugar, kailan ba tayo bumalik dito ng UK. So at least may copy ka na, so mabilis na lang yung application mo. Yun. So, yun. Ano pa yung mga naisip natin na sana nalaman natin bago tayo nag-UK? Okay. Sige. So sana, yung isa pang sana namin is sana nalaman namin na mabilis pala dito yung career progression earlier. Kasi hindi mo kailangan maging senior nurse ka na or to spend a couple of years, let's say 5 years and above, bago ka mag-apply sa isang post na gusto mo. Anytime pwede ka mag-apply kahit kauumpisa mo pa lang. Di ba may mga nakilala tayo na parang wala pang 1 year, nag-apply na sila ng band 6 na post. So sana nalaman namin na pagdating mo dito at the start of your journey, isipin mo na kung ano yung gusto mo. Either you go for a managerial post or you go for a specialist post para pag mag-start ka dito sa mga shift mo, alam mo na yung sasabihin mo sa manager mo na ito yung gusto mong maging, and then they are very supportive actually. Na-realize ko na ibang-iba siya sa Pilipinas. Like, di ba sa Pilipinas, pag may isang position na open, parang expected na natin yung mga seniors. Yung kasi kukunin. we factor in seniority, di ba? Pero dito, nalaman namin na parang they don't factor in seniority. Yung gusto nila is to know that you are actually interested sa post. Tama. And kung gusto mo talaga yung post, you have to show them na you really want the post. Like, you need to be proactive. Assertive. You are willing to take charge. You are willing to learn how to take charge the ward. So makikita nila yung willingness mo. Makikita nila na gustong-gusto mo yung post, and then yung mga in the long run, katapos, if there is a post that is open, once mag-apply ka, kailangan kang makipag-usap. You have to reach out dun sa manager na nag-open ng post. Kasi importante sa kanila dito yung tinatawag na informal visit. You really want to parang know sa role, sa responsibility, tapos gusto mo i-meet yung mga manager na nag-hire. At the same time, parang gusto talaga nila na you show interest. Alam naman natin na very hardworking, di ba? Very hardworking tayo. Hindi sila yung mag-a-approach. Na you have to, because magaling ka, kailangan mo mag-apply or ipropromote kita. Hindi ganun dito. Kahit gaano ka kagaling, if you don't tell them that you want the post, hindi nila ibibigay yan sa'yo. Try lang ng try kasi hindi naman kaagad. First interview mo, makukuha ka kaagad. So yung iba nga, after a couple of interviews pa, saka kung makuha ka, wag kang masyado makapanti pa kasi nga, yung iba nga, natanggap na, pinawian pa. Hindi. Anyways, parang you just need to keep trying. And yung iba naman, nakukuha nila in few attempts. And ganun lang yun dito. Kasi it's a combination of different nationalities. Mga international nurses galing sa iba't ibang bansa, may mga experiences na din sila. Pati yung mga locals pa dito. Tapos andito pa yung mga locals. You just have to make sure to show them that you are interested, you are proactive, and then galingan mo din sa interview. True. Kasi dito usually kahit sinasabi nila magaling ka, tapos hindi mo na hit yung mga questions sa interview, may mga times na hindi ikaw yung nakukuha. Di ba? Pero don't take it personally, and it's just a learning process along the way. So maganda lang na you really need to know kung ano talaga yung gusto mo in 5 years time, kasi may mga kilala kami na
after 8 years, band 6 na sila. After a year, band 6 na sila. Tsaka ito pa, feeling ko ito yung para sa mga babae, syempre, 'di ba? Once in a while pumupunta tayo sa mga salon, yung mga monthly natin na mga salon, yung mga pagupit, pakulay, tapos yung mga mani-pedi. So paghahandaan talaga yung salon visit because mahal din yung mga services nila. Pero in fairness naman, yung mga gumagawa, they are experts. So, we are actually paying sa services nila. Kaya, siguro, wag na lang tayo mag-convert. Mag-test na tayo. Oo. Sana nalaman namin na nag-test muna kami ng mga hair cutting, ano pa ba? Hair coloring. Nag-test na lang sana kami. Kasi, actually, you can make it as one of your extra income. Imagine mo if you have the skill to cut hair, to color.